Hang dumi-dumi mo, Teresa. Look at you. Isang hamak na mananahi na pilit naming ginawang seda. Pero sa huli, ang kamalasan mo pa rin ang pumatay sa anak ko. Ang mga salitang iyon ni Mama Luciana ay mas masakit pa sa sampal na dumapo sa aking pisingi. Ilang segundo lang ang nakalilipas. Nakatayo ako sa gitna ng isang marangyang silid sa loob ng isang condo unit na hindi ko alam na umiiral pala. Sa harap ko, sa ibabaw ng kama na may gulugulong kumot, ay ang malamig at wala ng buhay na katawan ni Santino, ang asawa ko. Ang lalaking pinaglaanan ko ng lahat ng aking pagod at pangarap. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tingin sa sarili kong mga kamay. Namumula ang dulo ng aking mga daliri, puno na maliliit na sugat mula sa buong magdamag na pagtatahi ng gintong gown ni Mama Luciana para sa kanilang family anniversary. 18 oras akong hindi natulog. Bawat butil ng beads ay maingat kong itinahi gamit ang aking pagmamahal at pag-asa na sa wakas, matatanggap din nila ako. Ang aking mga kuko ay may bakas pa ng sinulid at dugo. Patuloy na aking pagsisikap na maging isang mabuting menugang Mendoza. Ngunit habang tinitiis ko ang bawat tusok ng karayom sa aking balat, si Santino ay narito pala sa silid na ito. Hindi siya namatay sa pagtatrabaho para sa amin. Nalagutan siya ng hininga sa piling ni Manuela. Ang babaeng tinuring kong kaibigan. Ang babaeng madalas kong gawa ng damit ng libre dahil sa awa. Bakit ka nakatitig sa kanya? Wala ka ng karapatan. Muling asik ni Mama Luciana. Ang kanyang boses ay tila talim na humihiwa sa aking pagkatao. Wag na wag kang iiyak, Teresa. Wala kang karapatang dungisan ang danggal ng mga Mendoza ng iyong mga luha. Pipirmahan mo ang dokumentong ito at titiyakin mong walang makakaalam na dito sa basurang ito namatay ang anak ko. At higit sa lahat, titiyakin mong walang makakaalam na may kasama siyang ibang babae. Tumingin ako kay Manuela na nakaupo sa sulok, nakabalot sa isang mamahaling silk robe habang humihikbi ng mga luhang hindi ko alam kung totoo. Hindi man lang siya makatingin sa akin, pero sa likod ng kanyang mga kamay na nakatakip sa muka, nakita ko ang kinang ng isang singsing, isang disenyong tanging si Santino lang ang nakakaalam na gusto ko. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa aking dibdib. Ang paligid ay nagsimulang umikot. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Manuela na humahalo sa amoy ng kamatayan ay naging sanhi ng aking pagkahilo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung bakit. Pero walang boses na lumalabas sa aking bibig. Ang aking mga tuhod ay nanginig at ang tanging nagpapatayo sa akin ay ang hapdi ng sampal sa aking pisngi at ang higpit ng pagkakahawak ko sa aking sariling damit. Ang mga pangarap na itinahi ko kasama ng gintong gown na iyon ay tila mga hibla ng sinulid na isa-isang napuputol sa aking harapan. Tinitigan ko ang malamig na mukha ni Santino. Ito ba ang kapalit ng 10 taon ng aking pananahimik at pagsisilbi? Ito ba ang premyo sa aking katapatan? Sa gitna ng karangyaan ng pamilya Mendoza, ako ay nananatiling isang basahan na ginagamit lang kapag kailangan at itinatapon kapag nakakasagabal na sa kanilang kinan. Habang inyabot sa akin ni Mama Luciana ang pluma upang pirmahan ang aking sariling kahihiyan, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan, mas masakit pa sa anumang insulto. Hanggang kailan ko ba dapat bayaran ng utang na loob na kailanman ay hindi ko naman ginusto kung ang tanging kapalit nito ay ang aking buong pagkatao? Ngumiti ka, Teresa. Ayusin mo ang mukha mo habil paparating na ang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Isang maling galaw mo lang, isang maling patak ng luha na hindi ayon sa script ko, ibabalik kita sa kalsadang pinanggalingan mo na walang dalang kahit isang kusing. Ang boses ni Mama Luciana ay parang bulong ng demonyo sa aking pandinig habang inaayos niya ang aking itim na belo. Narito kami sa gitna ng engranding kapilya ng Santuario de San Jose. Napapaligiran kami ng naglalakihang mga bulaklak ng puting lila. Ang bawat petal ay tila nakikiramay sa isang kasinungalingang kami lang ang nakakaalam. Ang kabaong ni Santino ay gawa sa pinakamahal na kahoy, kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, na parang hindi doon nakahimlay ang isang lalaking namatay sa bisig ng kanyang kabit. Kinitigan ko ang aking mga kamay na nakapatong sa aking hita. Masakit pa rin ang mga sugat mula sa pagtatahi ng gintong gown noong nakaraang gabi. Pero mas masakit ang katotohanan ng kailangan kong magpanggap
na isang biyudang labis na minahal ng kanyang asawa. Ang bawat pakikiramay ng mga bisita, ang bawat "Stay strong, Teresa," ay para mga munting karayom na unti-unting itinutusok sa aking puso. Napakabuting tao ni Santino, sabi ng isang matandang negosyante habang hinahawakan ng aking kamay. Isang tapat na asawa at huwarang anak. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanilang lahat na ang huwarang lalaking ito ay namatay habang niloloko ako. Pero nanatili akong pipi. Ang aking lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin, mahapdi sa bawat paglunok. Ang tanging nagagawa ko lang ay tumango at pilitin ang isang ngiting mas pait pa sa apdo. Biglang tumahimik ang paligid nang gumukas ang malaking pinto ng kapilya. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng puting bestida. May hawak na isang pirasong puting rosas. Si Manuela. Ang kanyang presensya ay parang isang sampal sa gitna ng aking pagdadalamhati. Naglakad siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay mapungay at tila ba siya ang tunay na nawalan. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Mama Luciana sa aking braso. Huwag kang gagawa ng eksena. Banta niya sa ilalim ng kanyang hininga. Hayaan mo siyang magbigay ng respeto. Bahagi siya ng buhay ni Santino na kailangan nating tiisin para sa kapakanan ng kumpanya. Pinanood ko si Manuela habang lumalapit sa kabaong. Hinaplos niyang salamin ito at bumulong ng mga salitang tanging siya lang ang nakakaalam. Ang bawat galaw niya ay puno ng drama, isang pagtatanghal na mas magaling pa sa anumang teleserye. Lumingon siya sa akin at sa loob ng isang saglit, nakita ko ang mabilis na pagkislap ng tagumpay sa kanyang mga mata bago ito muling napuno ng wad na lungkot. Habang nagpapatuloy ang seremonya, isang hindi kilalang lalaki ang lumapit sa akin. Nakasuot siya ng simpleng barong at may seryosong muka. Hindi ko siya namukaan sa mga kaibigan ni Santino. Yumuko siya ng bahagya bilang pagbate at nang iabot niya ang kanyang kamay para makiramay, naramdaman kong may inipit siyang isang maliit na puting sobre sa pagitan ng aming mga palad. Para sa iyo ito, Teresa. Basahin mo kapag nag-iisa ka na. Bulong niya sa isang boses na puno ng babala, bago mabilis na nawala sa dagsa ng mga tao. Ramdam ko ang bigat ng sobreng iyon sa loob ng aking palad. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kaba na humahalo sa aking galit. Ano ang nilalaman nito? Sino ang lalaking yun? Habang pinagmamasdan ko ang aking biyenan na abala sa pakikipagplastikan sa mga matataas na lipunan at si Manuela na tila reyna sa gilid ng kabaong ng aking asawa, naramdaman ko ang isang kakaibang lamig na gumagapang sa aking likuran. Sa mundong ito ng mga Mendoza, kung saan ang lahat ay nabibili ng ginto at ang bawat katotohanan ay pilit na ibinabaon sa ilalim ng lupa, sino pa ba ang maaari kong pagkatiwalaan? Dito siya titira sa mansyon, Teresa. At kailangan mong tanggapin ang katotohanan siya, ang may dala ng tanging pag-asa ng mga Mendoza na naiwan ni Santino. Ang mga salitang iyon ni Mama Luciana ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng malaking sala pagkatapos ng libing. Nakatayo ako sa gitna ng silid, hawak ang isang lumang litrato namin ni Santino, nakakakuha ko lang mula sa ibabaw ng piano. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang isinasampal sa akin. Mama, ano pong ibig ninyong sabihin? Halos pabulong kong tanong. Ang aking lalamunan ay tila may nakabara na malaking bato. Asawa ako ni Santino. Ito ang bahay namin. Asawa ka lang sa papel, Teresa. Sabi ni Mama Luciana habang dahan-dahang dumalakad patungo sa akin. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling takong sa sahig ay parang bilang ng bawat segundong natitira sa aking dignidad. 10 taon. 10 taon kitang binigyan ng pagkakataon na magkaanak. Pero wala kang naibigay, kundi ang pagiging baog mo. Ngayon, dumating si Manuela. 4 na buwan na siyang buntis. Dala niya ang apo ko. Dala niya ang tagapagmana ng kumpanya. Lumingon ako kay Manuela na nakatayo sa tabi ng pintuan, hawak ang kanyang maleta. Nakasuot siya ng isang maluwag na bestida at dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan habang nakatingin sa akin. Walang bakas ng hiya sa kanyang mga mata, kundi isang mapanuring titig na tila ba sinasabi niyang siya na ang bagong reyna ng bahay na ito. Teresa, pasensya ka na, sabi ni Manuela sa isang boses na pilit pinapalambot pero puno ng lason. Hindi ko rin naman ginusto ito, pero kailangan kong isipin ang kapakanan ng bata.
Ayaw ni Santino na lumaki ang anak niya sa hirap. Kaya bago siya mawala, ipinangako niya sa akin na dito kami titira. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init ng dugo sa aking muka. Ang bawat sulok ng mansyong ito na nilinis ko, ang bawat kagamit ang inalagaan ko, ay tila unti-unting nagiging dayuhan sa akin. Ang aking puso ay tila pinipiga ng isang malakas na kamay. Ang sakit ng pagkakaalam na habang ako ay nagtitiis sa hirap ng trabaho para sa pamilyang ito, abala naman sila sa pagpaplano ng aking pagpapalit. At isa pa, dagdag ni Mama Luciana habang tinatawag ang mga katulong. Inilipat na namin ang mga gamit mo sa silid ng mga kasambahay sa likod. Mula ngayon, si Manuela na ang gagamit ng master's bedroom. Tutal naman, sanay ka sa hirap bago ka namin pinulot, hindi ba? Ituring mo na lang itong paraan ng pagbabayad ng utang na loob sa amin. Ikaw ang mag-aalaga kay Manuela at sa magiging apo ko. Ang bawat salita ay parang isang patalim na itinusok sa aking kaluluwa. Ang master's bedroom, ang silid kung saan kami bumuo ng mga pangarap ni Santino, ang silid na saksi sa aking mga panalangin gabi-gabi para sa isang anak, ay ibibigay na sa babaeng sumira ng buhay ko. Ang aking dignidad ay parang isang basahang itinatapon sa sulok. Tiningnan ko ang sobreng ibinigay ng lalaki sa libing na nakatago sa aking bulsa. Ramdam ko ang tibok na aking puso sa dulo ng aking mga daliri. Gusto kong sumabog. Gusto kong lumaban. Pero ang aking katawan ay tila naging bato sa tinde ng insulto. Tumingin si Mama Luciana sa akin nang may malamig na mga mata, isang tingin na walang bakas ng pagmamahal na akala ko ay nabuo namin sa loob ng 10 taon. Kung hindi mo kayang bigyan ng apo ang pamilyang ito, Teresa, huwag kang magreklamo kung hahayaan ko sa bahay na ito ang babaeng kaya. Teresa, huwag mong kalilimutan na kung hindi dahil sa amin, nasa girit ka pa rin ng kalsada at namamalimos ng kahi. Ang bawat butil ng kaning kinakain mo rito ay galing sa pawis ng anak ko. Magpasalamat ka na lang at hinahayaan ka pa naming manatili rito kahit wala ka ng pakinabang. Ang bawat salita ni Mama Luciana ay parang latigo na humahagupit sa aking likuran. Habang nakaluhod ako sa sahig ng kusina, nagpupunas ng mga mansa na sadyang ikinalat ni Manuela. Maaga pa lang, ang utos na ay sunod-sunod na. Labada, paglilinis, at ang pinakamahirap sa lahat, ang pagluluto para sa babaeng umagaw sa aking asawa. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinahalo ko ang sopas na paborito ni Santino. Alam ko ang bawat sangkap na nagpapasaya sa kanya. Pero ngayon, ang niluluto ko ay para sa babaeng nagdala sa kanya sa kamatayan. Sa kabila ng hapdi sa aking puso, napansin ko ang maputlang mukha ni Manuela kaninang umaga. Mukhang hirap siya sa kanyang pagbubuntis. Sa gitna ng aking galit, nanaig pa rin ang pagiging tao. Kumuha ako ng luya at dahan-dahang dinikdik ito para ihalo sa sopas. Alam ko na ang init ng luya ay makakatulong sa pagkahilo ng isang nagdadalang tao. Ito ang ginagawa sa akin ni nanay nung bata pa ako kapag masama ang aking pakiramdam. Isang maliit na bahagi ng aking puso ang umasa na marahil. Sa pagpapakita ko ng kabutihan, ay makikita rin nila ang aking halaga. Dinala ko ang tray sa silid na dati ay sa amin ni Santino. Pagpasok ko, bumungad sa akin si Manuela na nakahiga sa gitna ng malambot na kama, suot ang isa sa mga mamahaling silk nightgown na ako mismo ang bumili para sa aking sarili nung nakaraang taon. "Heto na ang pagkain mo," sabi ko sa mahinang boses, inilalapag ang tray sa bedside table. Kumuha ng isang kutsara si Manuela, tinikman ang sopas, at agad na nagbago ang kanyang muka. "Ano ito? Bakit lasang luya? Teresa, sinusubukan mo ba akong lasunin?" "Hindi, Manuela. Ang luya ay para sa pagkahilo mo." Hindi ko pa natatapos ang aking paliwanag nang biglang itulak ni Manuela ang mangkok. Ang mainit na sopas ay tumapon, hindi lang sa kama, kundi direkta sa aking mga kamay. Naramdaman ko ang hapdi ng mainit ng sabaw na dumidikit sa aking balat. Ngunit mas masakit ang sigaw na sumunod dito. "Mama Luciana! Tulong! Si Teresa, gusto akong saktan!" Sigaw ni Manuela. Pilit na pinaiiyak ang kanyang sarili habang hawak ang kanyang tiyan. Mabilis na pumasok si Mama Luciana sa silid. Ang kanyang muka ay puno ng pot. Hindi man lang niya tiningnan ang namumulang balat ng aking kamay. Ang kanyang atensyon ay nasa nag-iiyakang Manuela. "Anong ginawa mo, Teresa? Talaga bang wala kang utang na loob? Pinatira ka na namin dito, binigyan ng pagkain, pero ang igaganti mo ay ang pananakit sa magdadala ng apo ko." "Mama, hindi ko po sinasadya.
Tinulak niya ang mangkok. Sinungaling, puto ni Mama Luciana. Nakita ko ang lahat. Gusto mong mawala ang batang ito dahil naiinggit ka. Dahil baog ka at hindi mo kayang gawin ang ginagawa ni Manuela. Mula ngayon, wala ka ng karapatang lumapit sa kanya ng walang bantay. At bilang parusa, hindi ka kakain hanggang hindi mo nalilinis ang buong dumi sa silid na ito gamit ang sarili mong mga kamay. Tumalikod sila. Iniiwan akong nakaluhod sa basang carpet. Tinitiis ang hapdi ng aking mga kamay at ang lamig ng kanilang mga puso. Sa bawat dumi ng sopas na pinupunasan ko, nararamdaman ko ang pag-unti ng aking pagkatao. Ang luya na inisip kong magiging gamot ay naging lason sa paningin ng mga taong ang tanging nakikita lang ay ang aking pagkakamali. Habang nagpupunas ako, ang aking mga luha ay pumatak at humalo sa natapon na sopas. Ang bawat patak ay tila isang sumpa sa aking sarili. Hanggang kailan ako magiging alipin sa sarili kong tahanan? Mrs. Mendoza, ayon sa batas, ang tunay na asawa ang may pangunahing karapatan sa lahat ng ari-arya ni Santino hanggat hindi napatutunayan ang kabaligtaran. Hindi sapat ang salita lamang para baguhin ang nakasulat sa testamento. Ang boses ni Atty. Mateo ay matigas at puno ng awtoridad. Isang boses na tila nagbigay ng panandaliang hangin sa aking nasasakal na dibdib. Nakatayo ako sa sulok ng silid-aklatan ng mansyon. Hawak ang isang tray ng tsaa na nanginginig sa aking mga kamay. Ang mga pasong natamo ko mula sa mainit na sopas kagabi ay nakatago sa ilalim ng mahabang manggas ng aking lumang blusa. Ngunit ang hapdi ay tila kumakalat sa buong katawan ko habang nakikinig ako sa usapan nila. Testamento? Atty. Mateo, alam nating lahat na si Santino ay hindi nakapaganda para sa kanyang biglaang pagkawala. Maotoridad na sagot ni Mama Luciana. Nakaupo siya ng tuwid sa kanyang silya habang si Manuela ay nakasandal sa kanya, pilit na nagpapakita ng panghihina. At narito ang buhay na ebidensya, ang apo ko. Hindi ba sapat na dahilan yon para ibigay ang nararapat sa mag-iina ng anak ko? Ang batas ay hindi nakabatay sa emosyon, madam. Sagot ni Mateo. Tumingin siya sa direksyon ko. Ang kanyang mga mata ay matalas, ngunit may bahid ng isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita. Respeto. Teresa, maaari ka bang lumapit dito? Naramdaman ko ang biglang panunuyo ng aking lalamunan. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa kanila. Ang tunog ng porselana na tumatama sa tray ay tila bumasag sa mabigat na katahimikan ng silid. Atty. Mateo, huwag mo na siyang abalahin. Wala siyang alam sa mga usaping ganito. Isang simpleng mananahi lang si Teresa bago namin siya kinupkop. Singit ni Mama Luciana, ang kanyang boses ay puno ng pangmamaliit na tila ba isa lamang akong gamit sa loob ng silid. Ngunit hindi natinag si Mateo. Tumayo siya at kinuha ang tray mula sa aking mga kamay. Sa pagkakataong yon, aksidenteng sumagi ang kanyang daliri sa aking palad. Napasinghap ako sa hapdi at mabilis na binawi ang aking kamay. Pero huli na. Nakita niya ang namumulang balat at ang mga paltos na nagsisimulang mabuo. Nagtagpo ang aming mga mata. May isang sandali ng pag-uusap na hindi kailangan ng salita. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo at ang pagigting ng kanyang panga. Lumingon siya kay Mama Luciana. Ang kanyang boses ay mas lumalamig. Madam, ang kapakanan ni Teresa bilang legal na asawa ay obligasyon ko ring protektahan. Hindi lang ito tungkol sa pera o kumpanya. Ito ay tungkol sa katarungan. Lumingon ako kay Manuela at nakita ang takot na dumaan sa kanyang mga mata. Bago ito mabilis na napalitan ng pagkairita, hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Mama Luciana, tila naghahanap ng kakampi. Atty. Mateo, bakit parang mas panig ka sa kanya? Tanong ni Manuela sa isang paos na boses. Paano naman ang anak ko? Paano ang magiging tagapagmana ng mga Mendoza? Ngumiti si Mateo, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Huwag kayong mag-alala, Miss Manuela. Darating tayo sa puntong yon. Pero sa ngayon, may mga dokumento akong kailangang suriin ng mag-isa kasama si Teresa. Bago pa man makapagsalita si Mama Luciana, muling bumulong si Mateo sa akin habang inililigpit ang kanyang mga gamit. Hindi mo kailangang mag-isa, Teresa. Tandaan mo ang sobreng ibinigay ko sa iyo. Basahin mo yon. May mga bagay na hindi sinasabi ang mga mata, ngunit isinisigaw ng mga ebidensya. Naiwan ako nakatayo sa gitna ng silid, pinagmamasdan ng pag-alis ni Mateo. Ang kanyang presensya ay tila isang liwanag na pilit, binubulad ang kadilimang nakapalibot sa akin.
Ngunit sa likod ng pag-asang yon, isang malaking tanong ang nabuo sa aking isipan. Bakit parang mas marami pang alam ang isang lalaking halos hindi ko kilala tungkol sa aking asawa kaysa sa akin na nakasama niya sa loob ng 10 taon? At anong nakatago sa likod ng mga dokumentong tila kinatatakutan ni Mama Luciana na mabuksan? Itapon mo na ang lahat ng gamit ni Santino. Wala nang puwang ang mga alaala ng isang patay sa bahay na ito, lalo na ang mga bagay na magpapaalala sa atin ng kanyang pagkakamali. Ang boses ni Mama Luciana ay malamig pa sa simoy ng gabi, habang nakatayo siya sa pintuan ng dating silid-aklatan ni Santino. Pinapanood niya ako magligpit ng mga libro at personal na gamit ng aking asawa, na tila ba ang bawat alaala ni Santino ay isang basurang kailangang itapon para bigyang daan ng bagong simula kasama si Manuela. Yumuko ako at hindi sumagot. Ang aking mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa mga lumang jacket ni Santino. Nararamdaman ko pa ang texture ng tela, ang bango ng kanyang pabango na unti-unti nang naglalaho, at ang bigat ng mga pangarap na sabay naming binuo sa loob ng silid na ito. Habang ang pamilya Mendoza ay abala sa pagbura sa kanyang bakas, ako naman ay pilit na kumakapit sa bawat hibla ng kanyang pagkatao na natitira pa sa akin. Nang makuha ko ang paborito niyang itim na blazer, naramdaman kong may matigas na bagay sa loob ng lining ng bulsa nito. Dahan-dahan kong kinapa ang tahi. May isang maliit na butas sa sulok kung saan nahulog ang isang bagay sa pagitan ng tela. Sa tulong ng aking maliit na gunting sa pananahi, maingat kong binuksan ang tahi. Isang maliit na susi na may kakaibang disenyo ang bumagsak sa aking palad, kasama ang isang lukot na reseta ng gamot na may petsang 1 linggo bago siya mamatay. Napakunot ang aking noo. Ang pangalang nakasulat sa reseta ay hindi Santino Mendoza, kundi isang pangalang hindi ko kilala. Ngunit ang gamot na nakalista ay isang uri ng malakas na stimulant, isang gamot na delikado para sa mga taong may mahinang puso. Bakit may ganito si Santino? Alam ko ang bawat gamot na iniinom niya para sa kanyang high blood, at wala rito ang gamot na ito. Tumingin ako sa paligid para tsaking walang nakakakita sa akin. Gamit ang maliit na susi, sinubukan kong buksan ang isang maliit na drawer sa ilalim ng kanyang mesa na matagal ko nang alam na laging nakakunci. Narinig ko ang mahinang tunog ng mekanismo ng lock na bumukas sa aking pagpihit. Sa loob, tumambad sa akin ang ilang V ng gamot na walang label at isang maliit na notebook na may mga listahan ng mga halaga ng pera, mga halagang ipinadala sa isang account na hindi ko rin alam. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang huling pahina ng notebook. May nakasulat na isang address sa labas ng Maynila at isang maikling nota. Hindi na ako makakahinga sa hiling mo. Tama na. Bumalik sa aking isipan ang huling gabi na nagkausap kami. Mukha siyang balisa, pagod, at tila may gustong sabihin pero pinipigilan siya ng takot. Akala ko noon ay dahil lang sa trabaho sa kumpanya. Ngunit na yon, sa harap ng mga gamot na ito, napagtanto kong may mas malalim at mas madilim na sikretong pilit niyang itinago sa akin. O baka naman, may sikretong pilit na itinago sa kanya. Narinig ko ang ingit ng pinto at ang tunog ng mga yabag ni Manuela na papasok sa silid. Mabilis kong isinara ang drawer at itinago ang susi at notebook sa loob ng aking blusa. Ang aking paghinga ay naging mababaw. Ang bawat hininga ay parang isang pagsusumamo para sa kaligtasan. Teresa, bakit ang tagal mo rito? Kanina pa nagugutom si baby, gusto ko ng prutas. Utos ni Manuela habang nakasandal sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga mata ay mapanuri at tila naghahanap ng anumang kahina-hinalang galaw ko. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi lang galit ang naramdaman ko. Naramdaman ko ang isang malamig na kilabot. Sino ba talaga ang mga taong nakapaligid sa akin? At ano ang tunay na papel ni Manuela sa mga gamot na itinago ni Santino sa ilalim ng kanyang mesa? Sayang naman ang gown na ito. Napakaluma ng disenyo, parang ang may-ari. Hindi na ito bagay sa marangyang selebrasyon ng mga Mendoza. Ang boses ni Manuela ay parang isang matalim na kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng silid. Nakatayo siya sa gitna ng sala, hawak ang gintong gown na itinahi ko ng buong magdamag. Ang gown na naging saksi sa huling gabi ng aking pag-asa bago gumuho ang aking mundo. Ang mga gintong beads nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Tila ba nagpapaalala sa bawat patak ng dugo at pawis na ibinuhos ko para lamang matanggap ng pamilyang ito. Manuela, huwag.
Ibigay mo sa akin yan. Pakiusap ko, ang aking boses ay nanginhinig sa takot. Humakbang ako paitaas sa hagdan, ang aking mga mata ay nakapokus sa tela na tila ba ito ang huling piraso ng aking dignidad. Yan na lang ang natitira sa akin. Pinaghirapan ko yan. Isang mapang uyam ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Manuela. Kinuha niya ang isang malaking gunting mula sa table sa gilid. Pinaghirapan? Ang hirap mo ay wala ng silbi ngayon, Teresa. Dahil sa bahay na ito, ang tanging may halaga lang ay ang gintong nasa loob ng tiyan ko, hindi ang gintong itinahi ng isang katulong na tulad mo. Sa isang iglap, narinig ko ang nakapanulumong tunog ng pagkapunit ng tila. Dahan-dahang binaon ni Manuela ang gunting sa gitna ng gown at hinati ito ng walang pakundangan. Ang mga gintong beads ay nagtalalalsikan sa sahig na parang mga butil ng luha na naguunahang tumakas mula sa aking mga mata. Isa-isa silang gumulong sa bawat baitang ng hagdan, lumiliha ng maliliit at matatalim na tunog sa pagtama sa matigas na kahoy. Napaupo ako sa hagdan. Tila ba ang sarili kong balat ang ginugupit ni Manuela? Ang bawat hibla ng sinulid na napuputol ay katumbas ng 10 taon ng aking pagtitiis. Naalala ko ang hapdi ng karayom sa aking mga daliri, ang panglalabo ng aking paningin sa puyat, at ang kakarampot na pag-asang baka sa gown na ito ay yakapin ako ni Mama Luciana bilang tunay na anak. Tama na, pakiusap, tama na. Ang tanghing lumabas sa aking mga labi, halos hindi na marinig dahil sa bigat ng aking paghikbi. Manuela, anong nangyayari rito? Lumabas si Mama Luciana mula sa kanyang silid. Tiningnan niya ang nagkaalat na piraso ng gintong tela sa sahig. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin ng walang anumang bakas ng awa. Mama, tignan niyo po si Teresa. Sinusubukan niyang agawin sa akin ang gown. Sabi ko naman sa kanya, hindi na ito angkop sa atin. Nagalit po siya sa akin. Pagsisinungaling ni Manuela habang pilit na humahawak sa kanyang tiyan at nagpapanggap na nasasaktan. Tumingin si Mama Luciana sa naghihingalong gown na nasa sahig. Basura na nga yan, Teresa. Gaya ng sabi ni Manuela, wala na itong puwang sa selebrasyon namin. Huwag kang gagawa ng eksena dahil lang sa isang pirasong tela. Maglinis ka na lang ng kalat at itapon mo na yan. Tumalikod silang dalawa, nagtatawanan habang naglalakad palayo, iniiwan akong mag-isa sa gitna ng aking pagkawasak. Pinanood ko ang huling gintong bead na gumulong patungo sa aking paanan. Kinuha ko ito at mariing ipinikit ang aking mga mata. Sa bawat segundong lumilipas, naramdaman ko ang unti-unting paglamig ng aking mga luha. Ang bawat hapdi sa aking puso ay nagsimulang maging isang matigas na bato. Sa pagkawasak ng gown na ito, naramdaman ko rin ang pagkadurog ng huling tanikala na nagtatali sa akin sa pamilyang ito. Hindi na ako ang Teresa na luluhod para sa awa. Kung ang ginto ay kailangang dumaan sa apoy para maging dalisay, handa na akong masunog para lamang makita ang tunay na kulay ng mga taong ito. Sapat na ang pantitiis. Tapos na ang pananahi ko ng mga pangarap na iba. Ngayon, sisimulan ko ng tahiin ang sarili kong kalayaan. Hindi lang siya isang simpleng babaeng nagkamali ng minahal, Teresa. Si Manuela ay isang profesional na manduloko. At ikaw ang susunod na biktima sa kanyang listahan. Ang mga salitang ito ni Atty. Mateo ay tila isang malamig na tubig na gumising sa aking natutulog na diwa. Nakaupo kami sa loob ng isang maliit at tago na karinderya malayo sa marangyang subdibisyon ng mga Mendoza. Ang amoy ng pritong isda at usok ng mga sasakyan sa labas ay malayo sa bango ng lila sa mansyon. Ngunit dito, sa unang pagkakataon, naramdaman kong malaya akong huminga. Inilapag ko sa mesa ang maliit na notebook at ang mga V ng gamot na nakuha ko mula sa drawer ni Santino. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa galit na pilit kong ikinukulong sa aking dibdib. Tinitigan ni Mateo ang mga gamot. Ang kanyang panga ay nag-igting habang binabasa ang mga label na pilit binura. Ang mga ito ay hindi gamot sa puso, Teresa. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng seryosong babala. Ito ay mga stimulant na ipinagbabawal para sa mga may kondisyon na tulad ng kay Santino. Sa tamang dosis, maaari itong magmukhang atake sa puso o stroke dahil sa sobrang stress. At ang reseta? Hindi ito galing sa lisensyadong doktor ng pamilya nyo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Ibig mong sabihin, pinlano ang pagkamatay ni Santino? Imbes na sumagot ng direkta, may inilabas na isang makapal na folder si Mateo mula sa kanyang bag.
Binuksan niya ito at ipinakita sa akin ang isang lumang litrato mula sa isang pahayagan sa lalawigan, 10 taon ang nakalilipas. Kahit medyo malabo, kilala ko ang mukhang iyon, si Manuela, pero ibang pangalang nakasulat sa ilalim ng larawan. Makilala siya sa iba't ibang probinsya bilang isang dalubhasa sa paternity scam. Pumipili siya ng mga mayamang lalaking may asawa, nagpapanggap na buntis, at pagkatapos ay kukunin ang lahat ng makukuha niya bago maglaho. May mga kaso na siyang liwladaw o fraud, pero palagi siyang nakakatakas dahil sa mga makapangyarihang backer, paliwanag ni Mateo. Napahawak ako ng mahigpit sa gilid ng mesa. Ang bawat alaala ng pakikipagkaibigan ko kay Manuela, ang bawat tulong na ibinigay ko sa kanya, ay tila mga sampal na bumabalik sa akin. Ginamit niya ang aking kabutihan para makalapit kay Santino. Ginamit niyang kahinaan ng aking asawa para wasakin ang aming pamilya. Bakit mo ito ginagawa, Mateo? Tanong ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi ba't ikaw ang abogado ng mga Mendoza? Tumingin siya sa malayo, isang lungkot ang gumaan sa kanyang muka na tila may malalim ding pinanghihinayangan. Dahil ang hustisya sa bansang ito ay madalas na para lang sa mga mararangya, Teresa. At dahil nakita ko sa iyo ang isang taong huling-huli sa gitna ng isang digmaang, hindi mo naman sinimulan. Ang utang na loob mo sa kanila ay bayad na. Ngayon, ang kailangan nating gawin ay patunayan ang totoo. Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang aking palad. Hindi bilang isang lalaking nanliligaw, kundi bilang isang kakampi. Sa init ng kanyang kamay, naramdaman ko ang isang uri ng lakas na matagal ko nang ibinaon sa ilalim ng aking pagtitiis. Kailangan mong bumalik sa mansyon, Teresa. Magpanggap kang talo. Magpanggap kang mahina. Hayaan mong isipin nilang hawak ka nila sa leeg habang dahan-dahan nating tinitipon ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Tumango ako. Ang aking puso ay tila naging isang matigas na bakal. Sa bawat yabag ko pabalik sa mansyon ng mga Mendoza, alam kong hindi na ako ang dating Teresa na madaling syaktan. Ako na ngayon, ang bagyong dahan-dahang namumuo sa kanilang payapang langit. Habang naglalakad ako sa madilim na pasilyo ng mansyon, patungo sa aking silid sa likod, narinig ko ang mahinang tawanan ni Manuela at Mama Luciana mula sa master's bedroom. Sila ay nagdiriwang para sa isang tagumpay na akala nila ay kanila na. Ngunit may isang bagay na hindi nila alam. Hawak ko na ang unang hibla ng kanilang kasinungalingan at hindi ako titigil hanggat hindi ko nahuhubad ang lahat ng kanilang maskara. Heto ang gatas mo, Manuela. Inumin mo na habang mainit pa. Inilapag ko ang baso sa maliit na mesa sa tabi ng kanyang higaan. Pinilit ko ang panatilihin ang aking boses na walang emosyon, kahit na ang bawat selula sa aking katawan ay gustong sumigaw sa galit. Ayon sa plano ni Mateo, kailangan kong maging masunurin. Kailangan kong maging anino na walang sariling kaisipan sa paningin nila. Tiningnan ako ni Manuela nang may mapang-uyam ng ngiti. Kinuha niya ang baso at dahan-dahang ininom ang gatas habang nakatitig sa aking mga mata. Tila ba ipinapakita niya ang kanyang ganap na kapangyarihan sa akin. Ngunit nang maubos niya ang kalahati, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at dahan-dahan niyang binitawan ang baso hanggang sa mahulog ito sa sahig at mabasag sa maraming piraso. Teresa, anong inilagay mo rito? Bulong niya, ang kanyang boses ay tila kinakapos ng hininga. Nagsimula siyang humawak sa kanyang tiyan at namilipit sa sakit. Mama Luciana, tulong! Ang tiyan ko! Ang baby ko! Mabilis na bumukas ang pinto at pumasok si Mama Luciana na parang isang nagngangalit na bagyo. Nakita niya ang basag na baso, ang nagkalat na gatas sa karpet at si Manuela na tila naghihingalo sa sakit habang nakahawak sa kanyang sinapupunan. Hindi na nag-isip pa ang aking binan. Lumapit siya sa akin at sa pangalawang pagkakataon, ang malakas na hampas ng kanyang palad ay gumuhit sa aking pistingi. Ang tindi ng sampal ay nagdulot ng pagkahilo at pag-ugong sa aking pandinig. Naramdaman ko ang lasa ng dugo sa loob ng aking labi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako yumuko. Nanatiling nakadilat ang aking mga mata, nakatitig sa babaeng itinuring kong ina sa loob ng isang dekada. Wala ka talagang patawad, Teresa. Sigaw ni Mama Luciana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pot. Hindi mo lang pala gustong agawin ang atensyon. Gusto mo ring pumatay. Alam kong naiinggit ka dahil hindi ka magkakaroon ng anak. Pero ang sakta ng apo ko ay isang kasalan ng hindi ko mapapalampas. Mama, wala akong inilagay sa gatas na yan.
Matigas kong sagot, kahit na ang aking puso ay tumitibok ng mabilis sa tindi ng tensyon. Sinungaling! Mamamatay tao! Sigaw ni Manuela mula sa kama. Ang kanyang muka ay puno ng pawis na hindi ko alam kung totoo o gawa-gawa lang. Nakita ko ang kakaibang pulbos na inihalo mo. Gusto niyang mawala ang tagapagmana niyo, Mama. Lumapit sa akin si Mama Luciana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. Mula ngayon, ituturing na kitang bilanggo sa bahay na ito. Hindi ka lalabas ng kwarto mo. At kung may mangyaring masama sa bata, tinitiyak ko sa iyo, sa kulungan ang bagsak mo. Isang hampas lupa ka na pumasok sa pamilyang ito na walang dala. At sisiguraduhin kong lalabas ka rito na mas masahol pa sa basura. Habang kinaladkad ako ng mga gwardya, palabas ng silid, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko ang mabilis na sulyap ni Manuela sa akin. Isang sulyap na puno ng tagumpay at pangumutya. Ngunit hindi niya alam, ang sampal na natanggap ko ay hindi nagpahina sa akin. Sa bawat hapdi ng aking pisingi, lalong tumitibay ang aking paninindigan. Pilit kong pinigilan ang aking sarili na huwag magsalita ng masama. Sa halip, sa loob ng aking isipan, binuo ko ang mga salitang magiging simula ng kanilang pagbagsak. Sana hindi niyo pagsisihan ang sampal na ito, Mama. Dahil ang bawat sakit na idinudulot niyo sa akin ay nagiging bala na gagamitin ko sa oras na bumalik ang lahat ng katotohanan sa inyong mga muka. Hayaan mo siyang mabulok sa kwartong iyan. Huwag niyo siyang pakakainin hanggang hindi ko sinasabi. Wala tayong puwang para sa isang mamamatay taong tulad niya sa pamilyang ito. Ang boses ni Mama Luciana ay unti-unting humina habang papalayo ang kanyang mga yabag sa pasilyo. Ngunit ang bawat salita niya ay tila mga pako na bumaon sa aking pintuan. Narito ako, nakakulong sa maliit at madilim na silid ng mga katulong. Ang tanging kasama ay ang tunog ng sarili kong mabilis na paghinga at ang hapdi ng aking pisingi na tila ayaw humupa. Dahan-dahan kong inilabas mula sa aking itinagong bulsa ang maliit na memory card na nakuha ko mula sa lumang dashcam ng sasakyan ni Santino, bago pa man ito tuluyang dinala sa talyer. Ito ang huling baraha ko. Gamit ang aking lumang cellphone na may lamat ng screen, isang teleponong hiningi ko pa noon kay Santino bilang regalo sa aming anibersaryo, pero nakalimutan niya. Ay, sinubukan kong buksan ang mga file. Nanginginig ang aking mga daliri habang hinihintay ang pag-load ng video. Ang liwanag ng screen ay tila nanununtok sa aking mga matang pagod na sa pag-iyak. Sa loob ng maliit na silid na ito, kung saan tanging isang maliit na bintana lang ang nagbibigay ng liwanag mula sa buwan, naramdaman ko ang bigat ng kawalan ng katarungan. 10 taon akong nagsilbi, nagluto, naglaba at nagmahal sa pamilyang ito. Pero sa isang iglap, ang lahat ng iyon ay naging abo dahil sa isang kasinungalingan. Sa wakas, bumukas ang video. Ang petsa sa screen ay ang gabi bago mamatay si Santino. Ang kuha ay madilim, pero malinaw ang boses sa loob ng sasakyan. Naririnig ang pantatalo. Boses ni Santino, hirap na hirap huminga. At boses ni Manuela na matalim at puno ng banta. Inumin mo na ang mga gamot na ito, Santino, sabi ni Manuela sa video. Huwag kang mag-inarte. Kung gusto mong hindi malaman ni Mama Luciana ang tungkol sa perang kinulimbat mo sa kumpanya para sa utang mo sa sugal, susunod ka sa akin. Hindi, Manuela. Iba ang pakiramdam ko sa gamot na ito. Parang sasabog ang dibdib ko. Sagot ni Santino. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Isang tableta lang ito para kumalma ka. O gusto mong tawagan ko na si Teresa ngayon din at sabihing mas masarap akong kasama kaysa sa isang baog na katulad niya. Napatigil ang aking mundo. Nakita ko sa video kung paano pilit na isinubo ni Manuela ang isang kulay kahel na tableta sa bibig ni Santino habang ito ay nanginginig. Hindi ito gamot sa puso. Ito ang parehong tableta na nakuha ko sa drawer. Ang stimulant na nagpabilis sa kamatayan ng aking asawa. Naramdaman ko ang isang malamig na kilabot na gumagapang sa aking balat. Ang aking asawa ay hindi lang namatay sa isang simpleng stroke. Pinatay siya ng babaeng kinakasama niya. At ang aking biyenan ay bulag na pinoprotektahan ng pumatay sa sarili niyang anak dahil lamang sa isang huwad na apo. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking cellphone. Ang bawat luhang pumatak sa aking kamay ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng isang matinding paninindigan. Ang katotohanan ay narito na sa aking mga palad, nakatago sa isang maliit na piraso ng plastik. Ngunit sa gitna ng aking pananahimik, narinig ko ang mahinang pag-ikot ng lock ng aking pinto.
Ang tunog ng bakal na nagkiskisan ay tila isang babala sa katahimikan ng gabi. Mabilis kong itinagong cellphone sa ilalim ng aking unan at nagkunwaring natutulog. Sino ang papasok sa 10 oras ng gabi sa silid ng isang bilanggo? Si Mama Luciana ba para tapusin ang kanyang galit? O si Manuela para tuluyang patahimikin ang tanging nakakaalam ng kanyang lihim? Habang dahan-dahang bumubukas ang pinto at anino ng isang tawang pumasok, isa lang ang tanong na naiwan sa aking isipan. Magagawa ko pa bang ilabas ang katotohanan ito bago nila ako tuluyang ibaon sa limot? Huwag kang matakot, Ija. Ako ito. Ang boses na yon, bagamat mahina at nanginginig, ay tila isang anghel na bumaba sa aking madilim na impyerno. Nanatili akong nakahiga, pinakikinggan ang dahan-dahang paglapit ng mga yabag sa aking tabi. Nang maramdaman ko ang isang mainit na kamay sa aking balikat, dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Si Nanay Ising, ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon na halos 3 dekada nang nagsisilbi sa mga Mendoza. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang maliit na plato ng kanin na may tuyo at isang baso ng tubig. Kumain ka muna, Teresa. Bulong niya habang inilalagay ang pagkain sa ibabaw ng aking maliit na silya. Alam kong wala kang kasalanan. Nakita ko kung paano ka magsilbi sa pamilyang ito. Hindi mo kayang kumatay ng langaw, lalo na ng isang bata. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Sa gitna ng lahat ng taong naninira sa akin, may isa pa palang naniniwala. Salamat po, Nanay Ising. Pero delikado po ang ginagawa niyo. Kapag nalaman ni Mama Luciana, huwag mo akong alalahanin. Putol niya habang hinahaplos ang aking buhok. May mensahe si Atty. Mateo para sa'yo. Sabi niya, kailangan niya ng huling piraso bago ang pagpupulong sa susunod na linggo. Kailangan nating matiyak kung totoo bang Mendoza ang dinadala ng babaeng yon. Naalala ko ang notebook na nahanap ko. May nakasulat doon na pangalan ng isang lalaki na madalas padalhan ni Santino ng pera para kay Manuela. Kinuha ko ang maliit na plastic bag mula sa ilalim ng aking unan. Ang plastic na naglalaman ng suklay na nakuha ni Nanay Ising mula sa silid ni Manuela kaninang umaga, na may mga hibla ng buhok ng babaeng yon. Ibigay niyo po ito sa kanya, sabi ko sa isang determinadong boses. At sabihin niyo po, may hawak akong ebidensya na hindi lang panloloko ang ginawa ni Manuela. Pinatay niya si Santino. Nakita ko ang pagkabigla sa mga mata ni Nanay Ising. Ngunit tumanggo siya ng mabilis at itinago ang plastik sa loob ng kanyang bulsa. Mabilis siyang lumabas ng silid bago pa man may makapansin. Lumipas ang 5 araw. Ang bawat oras ay tila isang taon sa loob ng aking piitan. Ang tanging balita ko sa labas ay ang tawanan ni Manuela at Mama Luciana na umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Naririnig ko ang pag-uusap nila tungkol sa bagong nursery room na ipinapagawa nila at ang mga mamahaling gamit na binibili para sa apo ng mga Mendoza. Hanggang sa isang gabi, habang naglilinis si Nanay Ising sa labas ng aking pinto, may iniwan siyang isang maliit na papel na ipinasok niya sa ilalim ng siwang. Mabilis ko itong kinuha at binasa sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang sulat ay galing kay Mateo. Maikli lang ito, ngunit sapat na para tumigil ang pagtibok ng aking puso. Teresa, lumabas na ang resulta ng DNA mula sa laboratorio sa probinsya. Ang bata sa sinapupunan ni Manuela ay walang anumang kaugnayan sa dugo ni Santino Mendoza. At ang lalaking madalas padalhan ng pera ni Santino, siya ang tunay na ama. At siya rin ang kasabot ni Manuela sa pag-uubos ng yaman ng asawa mo. Naramdaman ko ang isang matinding pang-inginig sa aking buong katawan. Hindi lang pala ako ang niloko. Niloko nila ang buong pamilya Mendoza. Ang binan ko na handang kumatay para sa danggal ng kanyang pamilya ay nag-aalaga pala ng isang ahas na unti-unting lalamon sa kanila. Ngunit ang huling bahagi ng sulat ang nagpabagsak sa aking mga luha. Maganda ka, Teresa. Sa darating na Lunes, sa harap ng Board of Directors, sisiguraduhin nating hindi lang ang katotohanan ang lalabas, kundi ang kalayaan mo mula sa impyernong yan. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ko ang unti-unting pagbagsak ng mga pader na kumukulong sa akin. Hawak ko na ang katotohanan. Hawak ko na ang kanilang katapusan. Ngunit habang tinititigan ko ang madilim na sulok ng aking silid, isang tanong ang hindi mawala sa aking isipan. Handa na ba ako sa gulo na idudulot nito sa oras na malaman ni Mama Luciana na ang tanging pag-asa niya ay isang malaking kasinungalingan?
At hanggang saan ang kayang gawin ni Manuela para lang hindi mabuksan ang kanyang madilim na sikreto. Ang bawat tibok ng orasan sa labas ay tila isang babala na ang bagyo ay paparating na at wala nang makakapigil sa paghampas nito sa mansyon ng mga Mendoza. Minsan, ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang pagkawala ng taong mahal mo, kundi ang malaman na ang buong 10 taon ng inyong pagsasama ay isang malaking pagtatanghal lamang na nakatayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Nakatitig ako sa maliit at basag na salamin sa loob ng aking silid. Ang aninong nakikita ko ay hindi na ang masayahing Teresa na puno ng pangarap nung araw ng aming kasal. Ang babaeng nasa harap ko ay may malalalim na itim sa ilalim ng mga mata, may maputlang labi, at may mga sugat sa kamay na unti-unti nang naghihilom, ngunit nag-iiwan ng mga pilat na kailanman ay hindi na mabubura. Hinawakan ko ang aking singsing sa kasal na suot ko pa rin. Dahan-dahan ko itong inikot sa aking daliri na ngayoy tila naging masyadong payat para rito. Ang gintong ito ay simbolo sana ng walang hanggang katapatan. Ngunit ngayon, ito ay isa na lamang paalaala ng aking pagiging bulag. Habang ako ay nagpupuyat sa pananahi para sa pamilyang ito, si Santino ay abala sa pagbuo ng sarili niyang mundo kasama ang iba. Isang mundong naging mitsa ng sarili niyang buhay. Narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto. Pumasok si Nanay Ising, bitbit ang isang lumang itim na bestida na maayos na nakatiklop. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan niya ang aking kalagayan. Ito lang ang nakayanan kong ilabas mula sa mga gamit mo sa itaas, Iya. Bulong niya habang inilalagay ang damit sa ibabaw ng aking papag. Simple lang ito, pero malinis. Sabi ni Atty. Mateo, kailangan mong maging matatag bukas. Hindi ka dapat magmukhang talunan sa harap ng Board of Directors. Numiti ako ng bagya, isang ngiting walang buhay. Salamat, Nanay Ising. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo. Naupo ang matanda sa aking tabi at dahan-dahang kinuha ang isang suklay mula sa kanyang bulsa. Sinimula niyang suklayan ng aking buhok ng may pag-iingat, tila ba isa akong bata na inihahanda para sa isang mahalagang araw. Ang bawat hagod ng suklay ay nagbibigay ng init sa aking nanlalamig na anit. Sa simpleng kilos na ito, naramdaman ko ang pagmamahal ng isang ina na ipinagkait sa akin ni Mama Luciana. Ito ang aking golden moment sa gitna ng unos. Ang pag-aaruga ng isang taong walang ibang hangad, kundi ang makita akong ligtas. Matulog ka na, Teresa, sabi ni Nanay Ising pagkatapos niyang ayusin ang aking buhok. Ang katarungan ay hindi natutulog at bukas gigising ito para sa iyo. Nang makaalis si Nanay Ising, nahiga ako at tumitig sa kisame. Ang bawat tunog ng kuliglig sa labas ay tila isang babala. Ngunit hindi pa man ako tuluyang dinadalaw ng antok, narinig ko ang malalakas na yabag ng mga paa patungo sa aking pintuan. Ang pinto ay bumukas ng malakas at pumasok si Manuela, kasunod si Mama Luciana. Ang mukha ni Manuela ay puno ng pot, habang ang aking biyenan ay tila isang hukom na handa ng magbaba ng hatol. Akala mo ba ay hindi ko malalaman? Asik ni Manuela habang iwinawagayway ang isang piraso ng papel. Nakita ko ang pakikipagkita mo kay Mateo sa labas. At alam ko ang tungkol sa DNA test na sinusubukan ninyong gawin sa likod namin. Naramdaman ko ang mabilis na paghinto ng aking hininga. Paano nila nalaman? Wala kang utang na loob, Teresa, sigaw ni Mama Luciana. Ang kanyang boses ay nanginhinig sa matinding galit. Sinusubukan mong dungisan ang pangalan ng magiging apo ko? Sinusubukan mong agawin ang kumpanya gamit ang mga wad na dokumento? Mama, hindi wad ang katotohanan. Pilit kong sagot, pero mabilis akong pinatigil ni Manuela. Huli na ang lahat, Teresa, sabi ni Manuela nang may mapang uyam ng ngiti. Dahil bago ka pa makarating sa meeting bukas, wala ka na rito. Kanina ko pa tinawagan ng mga pulis. May nakita silang mga illegal na gamot sa loob ng silid mo. Ang mga gamot na pumatay kay Santino. Itinago mo ang mga ito para ibintang sa akin, hindi ba? Nanlaki ang aking mga mata. Ang drawer! Ang mga gamot na nakuha ko mula sa mesa ni Santino na itinago ko sa ilalim ng aking unan ay wala na ron. Pinalitan nila ito. Ginamit nila ang mismong ebidensya ko laban sa akin. Narinig ko ang tunog ng sirena ng pulis sa labas ng mansyon, dahan-dahang lumalapit, bumasag sa katahimikan ng gabi. Tumingin si Manuela sa akin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Hindi ka naaabot sa bukas, Teresa.
Dahil mayong gabi, ang kwento mo ay magtatapos sa loob ng rehas. Hindi na kailangang magpaliwanag pa, Teresa. Ang mga ebidensyang nakuha sa ilalim ng iyong unan ay sapat na para mabulok ka sa kulungan. Isama na ninyo siya. Ang boses ng opisyal ng pulisya ay tila isang hatol ng kamatayan, habang nararamdaman ko ang malamig at matigas na bakal na bumabalot sa aking mga pulso. Ang tulog ng paglak ng posas ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid, tila bumasag sa huling hibla ng aking pag-asa. Nakita ko ang pag-igting ng panga ni Mama Luciana habang nakatingin sa akin ng may pandidiri, habang si Manuela naman ay nakasandal sa pader, dahan-dahang pinupunasan ang mga wad na luha sa kanyang muka. Paalam, Teresa. Bulong ni Manuela, sapat na para ako lang ang makarinig. Sana ay magustuhan mo ang bago mong tahanan. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti ang kayamanan ng mga Mendoza para sa'yo. Abang hinihila ako ng mga pulis palabas ng mansyon, bawat hakbang ko sa marangyang karpet ay parang isang pagpapaalam sa 10 taon ng aking buhay na itinapon ko lang sa kawalan. Ang mga katulong na dati kong kasama ay nakatayo sa gilid. Ang iba ay may awa sa mga mata. Ang iba naman ay natatakot na tumingin. Tanging si Nanay Ising lang ang nakita kong umiiyak ng tahimik sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ngunit bago pa man ako tuluyang maisakay sa sasakyan ng pulis, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng gate. Lumabas si Atty. Mateo, ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Mabilis siyang lumapit sa amin at hinarangan ang mga pulis. Officer, bitawan niyo ang kliyente ko. Deklara ni Mateo habang inilalabas ang isang folder ng mga dokumento. Mayroon akong court order para sa pansamantalang pagpapaliban ng pag-aresto hanggat hindi natatapos ang mahalagang pagpupulong ng Board of Directors bukas ng umaga. Ang mga ebidensyang nakuha nyo ay questionable at mayroon kaming countercharge ng evidence planting laban sa mga nakatira sa bahay na ito. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga pulis at ni Mateo. Nakita ko ang biglang pagputla ng mukha ni Manuela sa kabilang panig ng gate. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Pagkatapos ng ilang minutong pagtatalo, dahan-dahang tinanggal ng pulis ang posa sa aking mga kamay. Naramdaman ko ang pagdaloy muli ng dugo sa aking mga pulso, kasabay ng muling pagkabuhay ng aking pag-asa. Teresa, makinig ka sa akin. Bulong ni Mateo habang inaalalayan akong sumakay sa kanyang sasakyan. Hindi tayo uuwi sa mansyon. Dito ka muna sa isang ligtas na lugar. Bukas, sa harap ng lahat ng mga direktor, tatapusin natin ang laban na ito. Handa ka na ba? Tiningnan ko ang mansyon ng mga Mendoza sa huling pagkakataon bago kami umalis. Ang malaking bahay na iyon na dati kong itinuring na tahanan ay tila naging isang madilim na kuta ng mga lihim at kasinungalingan. Kinabukasan ng umaga, sa loob ng engrandeng conference room sa tuktok ng Mendoza Tower, ang lahat ay nakaupo na sa kanilang mga pwesto. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Nakaupo si Mama Luciana sa kabisera. Ang kanyang muka ay tila semento sa tigas. Sa tabi niya ay si Manuela. Suot ang isang mamahaling bestida na nagtatago sa kanyang tiyan, handa nang tanggapin ang korona ng tagapagmana. Nang bumukas ang malaking pinto, ang lahat ng mata ay lumingon sa akin. Naglakad ako ng may taas suot ang simpleng itim na damit na ibinigay ni Nanay Ising. Sa bawat yabag ko sa makinis na sahig ng boardroom, naramdaman ko ang bigat ng katotohanang daladala ko. Hindi na ako ang mananahi na basta-basta na lang nilang tatapakan. Ano ang ginagawa ng isang kriminal dito? Sigaw ni Mama Luciana, tumatayo mula sa kanyang upuan. Wardya, ilabas ang babaeng ito! Maupo kayo, madam. Boses ni Mateo ang pumailan lang sa buong silid. Dahil ang tanging kriminal na nakaupo sa silid na ito ay hindi si Teresa. At bago matapos ang araw na ito, malalaman ninyo kung sino ang tunay na nag-uwi ng kaaway sa loob ng inyong sariling pamamahay. Humawak ako ng mahigpit sa aking bag, kung saan nakatago ang memory card at ang resulta ng DNA test. Ang aking puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa huling digmaan. Sapat na ang pananahimik. Ngayon, ang bawat salita ko ay magsisilbing kidlat na susunog sa bawat kasinungalingang itinayo nila sa ibabaw ng aking pagkatao. Bitawan mo ang mikropono, Teresa. You have no right to be here. Guards, bakit hinahayaan niyo pang manatili ang kriminal na yan sa loob ng boardroom? Ang boses ni Mama Luciana ay nanginginig sa matinding galit habang nakatayo siya sa kabisera ng mahabang mesa.
Ang kanyang mga mata ay parang mga nagbabagang apoy na gustong sunugin ang aking pagkatao. Sa tabi niya, si Manuela ay pilit na nagtatago sa likod ng aking binan. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan sa isang mapanlinlang na paraan upang makuha ang simpatya ng mga direktor na naroroon. Ngunit hindi ako natinag. Sa halip na matakot, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan sa aking dibdib. Ang bigat ng 10 taon ng aking pagtitiis ay tila unti-unting nagiging magaan. Tiningnan ko si Mateo at sa isang maingat na tango, sinimulan niya ang pag-aayos ng projektor sa harap ng lahat. Mga ginoo at ginaang ng board, ang boses ni Mateo ay malakas at puno ng katiyakan. Ang pagtitipon na ito ay hindi lamang para sa pagpili ng bagong tagapagmana. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng kumpanyang Mendoza mula sa mga taong nagnanais na ubusin ang yaman nito sa pamamagitan ng pandoloko at krimen. Isang bulong-bulungan ang bumalot sa buong silid. Nagsimulang magpalitan ng mga nagtatakang tingin ang mga direktor. Sa gitna ng kaguluhan, pinindot ni Mateo ang play sa kanyang laptop. Ang malaking screen sa harap ay nagpakita ng isang madilim na video. Ngunit kahit malabo ang kuha, ang boses na lumabas sa mga speaker ay malinaw na parang kristal. Maririnig ang hinga ni Santino, ang boses ng aking asawa na puno ng pagdurusa, at ang malamig na tinig ni Manuela habang pinipilit siyang uminom ng mga gamot na hindi para sa kanya. Nabalot ang nakabibinging katahimikan ang boardroom. Ang bawat direktor ay nakatitig sa screen, ang kanilang mga mukha ay puno ng pangingilabot habang napapanood ang huling sandali ng buhay ni Santino. Nakita ko ang unti-unting pagbagsak ng balikat ni Mama Luciana. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng galit, na yon ay tila naging abo sa putla. Hindi yan totoo! Fake ang video na yan! Sigaw ni Manuela. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon. Gawa-gawa lang yan ni Teresa dahil gusto niyang makuha ang mana ko. Mama, huwag kayong maniwala sa kanila. Kung gawa-gawa lang ang video, Miss Manuela, paano mo ipapaliwanag ito? Inilabas ni Mateo ang isang puting papel mula sa kanyang folder at ipinadala ito sa bawat miyembro ng board. Yan ang resulta ng DNA test mula sa isang independiyenteng laboratorio. Ang batang dinadala mo ay walang anumang kaugnayan sa dugo ng mga Mendoza. Ang tunay na ama ay ang lalaking kasabot mo sa pagkuha ng pera mula kay Santino. Parang isang bomba na sumabog ang balitang iyon sa loob ng silid. Ang bawat mata ay lumingon kay Manuela, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang ahas na nahuli sa kanyang sariling bitag. Dahan-dahan akong lumapit kay Mama Luciana. Tinitigan ko siya ng direkta sa mga mata. Ang mga matang ladin nakatingin sa akin ng may pandidiri. Mama, ito ba ang dangal na sinasabi nyo? Ito ba ang apo na mas pinahalagahan nyo kaysa sa katotohanan? Pinatay niya ang anak nyo at hinayaan nyo siyang gawin yon dahil sa inyong hiya. Ang aking binan ay hindi nakapagsalita. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at dahan-dahan siyang napaupo sa kanyang silya. Tila ba ang buong mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Ang kumpanyang Mendoza na pilit niyang pinrotektahan ng kanyang pangalan ay naging saksi sa kanyang pinakamalaking pagkakamali. Biglang tumayo si Manuela at sinubukang lumabas ng pinto, ngunit huli na. Ang mga pulis na tinawagan ni Mateo ay nakatayo na roon. Handa na ang mga kamay para sa pagdakip. Bitawan niyo ako! Wala kayong ebidensya! Pagsusumamo ni Manuela habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw sa pasilyo, hanggang sa unti-unti itong naglaho sa katahimikan. Naiwan kami sa loob ng boardroom. Ang mga direktor na hindi malaman ang gagawin, si Mama Luciana na tulala sa kawalan, at ako. Naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat, si Mateo. Ang kanyang tingin ay puno ng paghanga at pagkilala sa aking lakas. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, naramdaman ko ang isang malalim na lungkot. Walang halaga ng katarungan ang makakabalik kay Santino, at walang halaga ng katotohanan ang makakabura sa 10 taon ng aking nasayang na buhay. Humarap ako sa board of directors at sa aking biyenan sa huling pagkakataon. Inilapag ko ang aking singsing sa kasal sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng gintong tumatama sa matigas na kahoy ay tila isang huling tuldok sa aking kwento bilang isang Mendoza. Tapos na ako rito. Sabi ko sa isang boses na mahinahon ngunit puno ng pinalidad. Hindi ko kailangan ng inyong yaman. Ang kailangan ko ay ang aking sarili na matagal ninyong kinuha sa akin. Habang naglalakad ako palabas ng silid,
Naramdaman ko ang unang sikat ng araw na tumatama sa aking muka mula sa malaking bintana ng building. Ang bawat hakbang ko ay tila isang paglipad, patungo sa isang bagong bukas. Ngunit bago pa man ako makarating sa elevator, narinig ko ang mahinang tawag ni Mama Luciana mula sa loob. Teresa, anak. Napahinto ako. Ang salitang anak na 10 taon kong hinintay na marinig mula sa kanya ay sa wakas ay nabigkas na. Pero sapat na nga ba ang isang salita para ayusin ang isang pusong wasak na? At handa na nga ba akong lumingon muli? O tuluyan ko nang iiwan ang lahat ng dilim sa likuran ko? Teresa, anak, sandali lang, pakiusap. Ang boses ni Mama Luciana ay wala ng bakas ng autoridad na dati ay nagpapayanig sa aking buong pagkatao. Habang nakatayo ako sa harap ng elevator ng Mendoza Tower, dahan-dahan akong lumingon. Nakita ko siyang naglalakad patungo sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na sigurado. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang panyo na basa na ng kanyang mga luha. Ang marangyang babaeng dati ay tinitingala ng lahat ay tila naging isang matandang tuyo at walang buhay sa loob lamang ng ilang minuto. Wala na po tayong dapat pag-usapan pa, madam. Mahinoon kong sagot. Ang pagtawag ko sa kanya ng madam ay tila isang malamig na pader na itinayo ko sa pagitan naming dalawa. Patawarin mo ako, Teresa. Pagsusumamo niya, ang kanyang boses ay basag na basag. Nabulag ako. Nabulag ako ng kagustuhang magkaroon ng apo, ng takot na mawala ang pangalan ng mga Mendoza. Hinayaan kong saktan ka ng babaeng yon sa loob ng sarili nating bahay. Pakiusap. Huwag kang umalis. Kailangan ka ng kumpanya. Kailangan kita. Tinitigan ko siya ng matagal. Nakita ko ang pagsisisi sa kanyang mga mata, ngunit nakita ko rin ang takot. Takot na maiwan siyang mag-isa sa gitna ng kahihiyang idinulot ng kanyang sariling mga desisyon. Ang hiya na pilit niyang itinago sa loob ng 10 taon ay narito na, nakabalandra sa harap ng buong mundo at wala ng anumang halaga ng ginto ang makakabura rito. Hindi niyo po ako kailangan, Mama Luciana. Sabi ko habang dahan-dahang umiling. Ang kailangan nyo ay ang imahe na ibinibigay ko sa inyo. Ang kailangan nyo ay ang pangtitiis ko. Pero ang Teresa na kilala nyo ay matagal lang tinatay ng bawat sampal at bawat pang-iinsulto ninyo. Ang babaeng nasa harap nyo ngayon ay hindi na pag-aari ng mga Mendoza. Tumalikod ako at pumasok sa loob ng elevator. Ang huling nakita ko bago sumara ang pinto ay ang kanyang pagbagsak sa kanyang mga tuhod sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang mga hagulhol ay umalingaw-ngaw sa paligid. Ngunit wala nang sinuman ang gumapit para tulungan siya. Kinahapunan, bumalik ako sa mansyon sa huling pagkakataon. Hindi para magmakaawa, kundi para kunin ang tanging bagay na tunay na sa akin. Naglakad ako patungo sa silid ng mga katulong sa likod. Doon, sa ilalim ng aking maliit na papag, ay ang aking lumang kahon ng pananahi. Dito nakatago ang mga gunting, sinulid, at ang mga pangarap na dala ko pa noong ako ay isang simpleng dalaga sa probinsya. Habang nag-iimpake ako, pumasok si Nanay Ising. May dala siyang isang maliit na supot ng mga kakanin. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa pa rin, pero may kasamang ngiti ng katuwaan. Ito na ang araw ng iyong paglaya, Teresa. Bulong niya habang iniaabot ang supot. Huwag kang lilingon. Ang langit ay malawak para sa mga ibong marunong lumipad pagkatapos mabali ang mga pakpak. Niyakap ko ng mahigpit ang matanda. Siya ang naging tanging init sa loob ng napakalamig na mansyong ito. Salamat po sa lahat, Nanay Ising. Hihintayin ko po ang pagdalaw niyo sa akin. Bago ako tunuyang lumabas ng gate, nadaanan ko ang master's bedroom. Nakabukas ang pinto at nakita ko ang mga gamit ni Manuela na inihahagis ng mga ibang katulong sa labas. Ang mga mamahaling damit, ang mga sapatos, ang lahat ng karanyin ninakaw niya ay nakatambak na ngayon sa sahig na parang basura. Nabalitaan ko na hindi lang fraud ang ikakaso sa kanya, kundi homicide dahil sa mga gamot na ibinigay niya kay Santino. Ang kanyang reyna na pag-aari ay nagtapos sa isang madilim na selda. Inayos ko ang bitbit kong lumang bag at naglakad palabas ng malaking gate ng mansyon ng mga Mendoza. Ang tunog ng pagsasara ng bakal na pinto sa aking likuran ay tila isang huling nota ng isang malungkot na kanta. Sa kalsada, naghihintay si Mateo sa tabi ng kanyang sasakyan. Nang makita niya ako, isang tipid ngunit totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang aking bag at inilagay sa loob. Saan tayo ngayon, Teresa?
Tanong niya habang binubuksan ang pinto para sa akin. Tumingin ako sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang araw ay nagsisimulang lumubog, nagbibigay ng kulay ginto sa buong kalangitan ng Manila. Pero sa pagkakataong ito, ang gintong nakikita ko ay hindi nagginto ng mga Mendoza na nakakasakal. Ito ay ang ginto ng isang bagong umaga. Kahit saan, Mateo. Sagot ko habang dahan-dahang sumasandal sa upuan. Kahit saan, basta't malayo sa mga tanikalang ginto na muntik ng ubusin ang aking kaluluwa. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa subdivision, naramdaman ko ang unang tunay na hininga ng kalayaan. Ang bawat habdi ng nakaraan ay naroon pa rin. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, alam kong ang susunod na tahi na gagawin ko ay hindi na para sa iba, kundi para sa sarili kong kaligayahan. Ang tibok ng makina ang nagsisilbing musika ng aking bagong buhay. Hindi na ito ang tunog ng pagmamadali para sa isang taong hindi ako pinahahalagahan. Ngayon, bawat ikot ng gulong ito ay tahi ng aking sariling kalayaan. Lumipas ang 2 taon. Sa gitna ng maingay at buhay na lansangan ng Quezon City, nakatayo ang isang maliit ngunit eleganteng establishmento na may nakasulat na Teresa's Grace, Atelier at Pagawaan. Ang loob nito ay puno ng sikat ng araw na tumatagos sa malalaking binta ng salamin, nagbibigay ng buhay sa mga tela na may iba't ibang kulay, mula sa malambot na seda hanggang sa matitibay na koton. Nakatayo ako sa harap ng isang mannequin, inaayos ang laylayan ng isang simpleng asul na bestida. Ang aking mga kamay, na dati ay puno ng mga sugat at pasong dulot ng hirap, ngayon ay maayos at panatag na. Ang bawat tusok ko ng karayom ay may kasamang ngiti, isang sining na ginagawa ko para sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa aking talento. Ate Teresa, tapos na po ang mga burda para sa gown ni Mrs. Santos? Sabi ni Elena, ang isa sa 10 babaeng nagtatrabaho sa akin. Si Elena ay biktima rin ng pang-aabuso ng kanyang asawa at dito sa aking atelier, nakahanap siya ng bagong simula. Tumango ako at hinawakan ang kanyang balikat. Magaling Elena, magpahinga ka muna. Alam mo naman ang patakaran natin dito, ang sining ay hindi dapat minamadali, gaya ng paghilom ng ating mga puso. Habang natitimpla ko ng tsa sa maliit na sulok ng aking shop, napadakong aking tingin sa isang lumang diaryo sa ibabaw ng mesa. May balita tungkol sa paghina ng Mendoza Group of Companies. Matapos ang iskandalong kinasangkutan ni Manuela at ang pagkamatay ni Santino, unti-unting gumuho ang imperyong itinayo ni Mama Luciana. Nabalitaan ko rin na ang dating mansyon ay naibenta na dahil sa mga utang. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Wala na ang galit. Wala na ang pait. Ang natitira na lamang ay isang uri ng lungkot para sa isang pamilyang mas pinili ang ginto kaysa sa tunay na pagmamahal. Nabalitaan ko na si Mama Luciana ay madalas na makitang nagdarasal sa simbahan, mag-isa at malayo sa ingay ng marangyang lipunan. Kung minsan, naiisip ko kung naalala pa ba niya ang mananahi na dati niyang tinawag na anak, bago ang lahat ay maging abo. Ang katahimikan ng aking pag-iisip ay naputol nang bumukas ang pinto ng shop. Isang pamilyar na bango ng sandalwood ang humalo sa amoy ng mga bagong tela. Lumingon ako at nakita si Mateo na nakatayo roon, may hawak na isang tangkay ng puting rosas. Masyado ka na namang seryoso sa trabaho, Teresa? Biro niya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa init na palagi niyang ibinibigay sa akin sa nakalipas na 2 taon. Kailangan nating matapos ang mga order, Atty. Mateo. Sagot ko habang tumatawa ng mahina. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang hinawakan ng aking kamay. Ang kamay na dati ay nanginginig sa takot. Ngunit na yon ay matatag na sa tabi niya. Ang kanyang hawak ay hindi mahigpit, hindi nakakasakal. Ito ay isang hawak na nagbibigay ng seguridad, isang pangakong hindi na ako muling lalakad ng mag-isa sa dilim. May dinala akong merienda. Alam kong nakalimutan mo na namang kumain dahil sa pagtatahi. Sabi niya habang inilalapag ang mga pagkain sa mesa. Naupo kami sa maliit na beranda ng shop, pinapanood ang mga sasakyan at mga taong naglalakad sa labas. Sa gitna ng aming simpleng pag-uusap, naramdaman ko ang pagdampi ng kanyang balikat sa akin. Isang simpleng kilos, ngunit sapat na para maramdaman ko ang kilig na akala ko ay kailanman ay hindi ko na mararanasan muli. Teresa, tawag niya sa aking pangalan ng may lambing. Sa susunod na buwan, ang opening ng scholarship program para sa mga anak ng mga mananahimo. Handa ka na bang harapin sila? Tumingin ako sa kanya at tumanggo. Handa na ako, Mateo. Dahil sa wakas,
Hindi na ako nananahi para takpan ng mga butas ng buhay ng iba. Nananahi na ako para buuin ang pangarap ng mga taong tulad ko. Ngunit sa kabila ng aking kaligayahan, may isang bagay pa ring gumugulo sa aking isipan. Isang sulat na natanggap ko kaninang umaga mula sa New Bilibid Prison. Isang sulat na may pangalang Manuela sa labas. Tumingin ako sa selyadong sobre na nakatago sa ilalim ng aking notebook. Handa na ba akong buksan ang huling pintuan ng aking nakaraan? O hahayaan ko na lang ba itong tangayin ng hangin, gaya ng mga piraso ng gintong tela na sinira ng put? Ang bawat katapusan ay simula ng isang bagong kabanata. At sa bawat tahi ng aking buhay ngayon, alam kong ako na ang may hawak ng karayom at sinulid. Ang bawat kwento ay may huling pahina, ngunit ang katapusan ng isa ay madalas na panimula lamang ng isang mas magandang bukas. Hawak ko ang subreng nagmula sa madilim na rehas ng bilangguan. Nararamdaman ko ang bigat ng mga salitang nakakulong sa loob nito. Nakatitig ako sa sulat ni Manuela. Ang papel ay tila nagdadala ng lamig ng semento at ang amoy ng pagsisisi. O marahil ay isa na namang panibagong pandilinlang. 2 taon na ang lumipas, pero ang pangalang nakasulat sa labas ay nagagawa pa ring pabilisin ang tibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod na naramdaman ko sa loob ng 10 taon. Gusto mo bang basahin ko para sa'yo? Mahinahong tanong ni Mateo habang inilalapag ang 2 tasa ng mainit na tsokolate sa aking mesa. Napansin niya ang aking pag-aalinlangan. Umiling ako ng dahan-dahan. Hindi na, Mateo. Ano man ang nakasulat dito, paghingi ng tawad, paninisi, o panibagong kasinungalingan, wala na itong puwang sa buhay ko ngayon. Ang taong nasaktan niya noon ay wala na. Ang Teresa na narito ngayon ay hindi na kailangan ng paliwanag mula sa kanya. Kinuha ko ang isang maliit na kandila sa gilid ng aking mesa at sinindihan ito. Sa harap ni Mateo, dahan-dahan kong inilapit ang dulo ng sobre sa apoy. Pinanood ko kung paano dahan-dahang kinain ng liwanag ang bawat letra ng pangalan ni Manuela. Ang tunog ng papel na nagiging abo sa gitna ng katahimikan ng gabi ay tila isang ritual ng paglaya. Walang galit, walang pait, tanging ang dahan-dahang paglipad ng itim na abo patungo sa hangin sa labas ng bintana. Tapos na, Mateo. Bulong ko habang pinagmamasdan ang huling bahagi ng papel na naglaho. Wala na siyang kapangyarihan sa akin. Kinabukasan, isang hindi inaasahang panauhin ang dumating sa aking shop. Isang matandang babae na nakabalot sa isang simpleng itim na shawl, malayo sa mga kumikinang na alahas na dati niyang suot. Si Mama Luciana. Nakatayo siya sa labas ng aking glass door, tila nag-aalinlangan kung papasok o hindi. Nang magtagpo ang aming mga mata, Nakita ko ang isang bagay na hindi ko kailanman nakita sa kanya noon, ang pagpapakumbaba. Dahan-dahan siyang kumasok, ang kanyang mga yabag ay mabigat at puno ng pag-iingat. Teresa, hindi ako narito para humingi ng anuman. Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Nabalitaan ko ang tungkol sa iyong scholarship program. Gusto ko sanang ibigay ang natitira kong mga lupain sa probinsya para sa iyong proyekto. Ito na lang ang tanging paraan na alam ko para makabawi sa lahat ng kinuha ko sa iyo. Tinitigan ko siya. Wala na ang galit sa aking puso. Tanging ang malalim na pangunawa sa isang matandang babaeng nawalan ng lahat dahil sa maling pagpapahalaga sa danggal. Tatanggapin ko ang tulong niyo para sa mga bata, Madam Luciana. Sagot ko ng may respeto pero may distansya. Ngunit gawin niyo ito para sa inyong sarili, hindi para sa akin. Pinatawad ko na kayo matagal na, dahil kung hindi, ako ang mananatiling nakakulong sa nakaraan. Ngumiti siya ng bahagya, isang mapait ng ngiti, bago dahan-dahang tumalikod at lumabas ng aking shop. Pinanood ko siyang maglakad palayo hanggang sa maglaho siya sa dagsa ng mga tao. Iyon na ang huling pagkakataon na makikita ko ang anino ng mga Mendoza. Naramdaman ko ang pagtabi ni Mateo sa akin. Hinuwakan niya ang aking kamay at sabay kaming tumingin sa labas ng shop. Ang araw ay unti-unti nang sumisikat, nagbibigay ng liwanag sa lahat ng mga bagong tahi na ginagawa ng aking mga tauhan sa loob. Handa ka na ba para sa ating bagong proyekto? Tanong ni Mateo habang pilit na hinuhuli ang aking tingin. Handa na ako, Mateo. Sagot ko habang isinasandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Dahil sa wakas, ang gintong sinulid na hawak ko ay hindi na galing sa iba. Ito ay ginto ng sarili kong kaligayahan
at tahi-tahi natin itong bubuuin ng walang takot at walang pag-aalinlangan. Ang bawat tahi ay may katarungan, ang bawat hibla ay may pag-ibig. At sa wakas, ang kwento ng mananahi ay nagtatapos sa isang disenyong siya mismo ang gumawa, isang buhay na malaya, payapa, at puno ng tunay na liwanag. Sa bawat paghila ng sinulid at bawat pagbaw ng karayom, natutunan ko na ang buhay ay hindi isang tuwid na tahi. May mga bahagi itong buhol-buhol, may mga bahaging kailangang putulin, at may mga bahaging kailangang iwanan na lamang bilang bahagi ng disenyo ng nakaraan. 4 na taon na ang lumipas mula nang huling beses akong lumabas sa gate ng mga Mendoza. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng bagong gawang Teresa's Foundation Center. Isang tahanan para sa mga kababaihang nawalan ng direksyon at pangarap. Kasama ko si Mateo, ang lalaking hindi lamang nagbigay sa akin ng katarungan, kundi nagturo rin sa akin kung paano muling magtiwala sa tibok ng sarili kong puso. Napagtagumpayan ko na ang unang mahalagang tanong sa aking buhay. Pinatawad ko na ba sila? Ang sagot ay, oo. Ngunit sa paraang hindi na kailangang bumalik sa dati. Ang pagpapatagawad ko kay Mama Luciana at maging kay Manuela ay hindi para sa kanilang kapakanan, kundi para sa aking sariling kalayaan. Hindi na ako bilanggo ng kanilang mga pagkakamali. Ang pot ay isang mabigat na pasanin at pinili kong ibaba ito para mas mabilis akong makadapa patungo sa aking kinabukasan. Nakamit ko na rin ang tunay na kapayapaan. Ang katahimikan sa aking gabi ay hindi na bunga ng takot, kundi ng pasasalamat. Kapag nakikita ko ang mga ngiti ng mga babaeng tinutulungan ko sa aking atelier, alam kong ang bawat patak ng luha ko noon ay may katumbas na ligaya ngayon. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng lakas ng loob na manatiling buo kahit gaano pa katindi ang bagyong dumaan. Ano ang aral na iniwan ng aking kwento? Ito ay ang katotohanang ang utang na loob ay hindi dapat maging tanikala na uubos sa iyong dignidad. Ang tunay na ginto ay hindi nasusukat sa yaman ng pamilyang iyong kinabibilangan, kundi sa tibay ng iyong kaluluwa sa gitna ng apoy ng pagsubok. Huwag mong hayaang ang pananahi mo sa pangarap ng iba ay maging dahilan ng pagkasira ng sarili mong burda. Sa aking personal na pagtatasa, ang kwentong ito ay isang patunay na ang bawat sugat ay maaring maging pilat na nagpapaalala ng ating tagumpay. Si Teresa Mendoza ay nagsimula bilang isang anino sa marangyang mansyon, ngunit tatapos bilang isang liwanag sa buhay ng marami. Ang gintong tanikala ng mga Mendoza ay tuluyan ng naputol, at sa lugar nito ay nabuo ang isang hibla ng pag-asa na kailanman ay hindi na mapuputol ng anumang bagyo. Habang nakasandal ako sa balikat ni Mateo at pinagmamasdan ang paglubog ng araw, alam ko sa aking sarili, ang pinakamagandang damit na nagawa ko ay hindi ang gintong gown ni Mama Luciana, kundi ang bagong buhay na buong puso kong itinahi para sa aking sarili. Ang liwanag ng umagang iyon ay hindi lamang para sa gusaling itinayo ni Teresa, kundi para sa bawat babaeng natutong tumahi ng sarili nilang kaligayahan sa gitna ng unos. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pagsama sa akin hanggang sa huling istasyon ng mahabang paglalakbay na ito. Habang binubuo ko ang bawat salita sa kwentong ito, lalo na sa bahaging pinagpunit-punit ni Manuela ang gintong gown na pinagpuyatan ni Teresa sa loob ng 10 taon, tila nadurog din ang aking puso. Ang bawat pahina ng kwentong ito ay punong-puno ng pag-iisip at inspirasyon mula sa mga totoong babaeng nakikipaglaban ng tahimik sa labas ng ating mga pinto. Ipinapaalala nito sa atin na ang ating buhay ay hindi lamang isang pira-pirasong tela na maaring sirain ng iba, kundi isang obra maestra na tayo mismo ang may hawak ng karayom at sinulid. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa, ganon din ba ang gagawin ninyo? Kaya nyo rin bang talikuran ng yaman para sa inyong sariling kalayaan at kapayapaan? Gusto ko po sanang malaman, saan nyo po pinapakinggan ang audio na ito? Nagluluto ba kayo para sa inyong pamilya? Naglilinis ng bahay? O marahil ay nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw? Ibahagi nyo po ang inyong mga kwento sa comment section sa ibaba. Dahil dito sa ating munting komunidad, palaging may nakikinig at nakakaunawa. Huwag niyo rin po sanang kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong maabot at matulong ang puso. Nawa ay manatili kayong matatag, anuman ang tahi ng tadhana sa inyong buhay. Hanggang sa susunod nating pagkikita at pagkukwentuhan, pagpalain po kayo ng may kapal.
Pamagat ng kwento, ang gintong tanikala ng mga Mendoza. Paunawa, ang lahat ng mga tauhan at mga sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.